Samantala, mahigit 30 barko ng China ang namataan sa Malatag Shoal bago ang paghahatid ng supply roon ng isang sibilyang grupo. Ang misyon nila, tiniyak ng Philippine Coast Guard na magiging ligtas. Nakatutok si Joseph Morong. Pinaghahandaan na ang pamimigay ng gasolina at supply sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal ng grupong Atinto. Gayon din ang paglalatag ng mga boya roon para ipakitang nasa loob yun na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sa Miyerkules pa yan, pero ngayon pa lamang may namataan ng 6 na barko ng China Coast Guard at abot 30 Chinese Maritime Militia vessels doon, batay sa satellite image na nakalap ng grupo ng maritime expert na si Ray Powell. May ahalin tulad ani ito sa dami ng mga barkong inihaharang ng China sa Ayungin Shoal tuwing may resupply mission doon. Pero hindi umano natatakot ang grupong Atinto. Ang umano'y presensya ng China sa Panatag ay nagdidiin sa pangangailangang i-civilianize o gamitin ng mga sibilyan bilang tugon sa militarisasyon ng China. Niliwanag ng pamahalaan na wala itong kinalaman sa lakad ng grupong Atinto sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ganun pa man, siniguro ng Philippine Coast Guard na magiging ligtas ang misyon. Bilang Pilipino, kung gusto nilang maglayag dito, that's their right, no? Again, sa Coast Guard, we just have to ensure that they are safe. Sana igalang ng China yung ganitong klaseng nature nitong civilian mission na ito. At sana wag naman nilang gawin kung ano man yung pinaplano. Lampas 4 na pong mga barko ng China naman ang namataan sa Sabina Shoal simula April 16, kabilang ang 6 na barko ng Chinese Navy at 4 na barko ng Chinese Coast Guard. Ang Sabina o Escoda Shoal ay nasa hilagang silangan ng Kalayaan Group of Island, katapat ng Palawan mainland at pasok rin sa EEZ ng Pilipinas. May mga namataan din mga Chinese researchers na tila nagsusukat. Ang mga namataan namang tambak na patay na coral doon pinangangambang para sa paggawa ng China ng artificial island, pareho sa ginawa nito sa Panganiban Reef noong 1995. Iniimbestigahan pa ng Philippine Coast Guard kung paano yan itinambak, pero sa isang academic journal ng mga Chinese scientists, binanggit ang paggamit din ng patay na coral sa mga artificial islands sa Spratlys. The characteristic of the poros that they showed in their academic journal is similar with what we saw in Sandy Case and also in Escoda Shoal. Ibig sabihin, meron daw silang pipe, meron silang mahiwagang tubo na inilalagay sa ilalim dyan, at from there, they use that to throw etong mga crash corals na. Pero isang buwan nang naroon ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa at hindi na umano nakaporma ang China sa lugar. Humihingi pa kami ng kumpirmasyon sa China kung sila ang nagtatambak ng patay na coral sa lugar, pero para sa Philippine Coast Guard, the Chinese government was prevented in continuing this small-scale reclamation. Mahalaga ang Sabina Shoal kung saan nakikita ang Philippine Coast Guard at ang AFP Western Command bago tumulak sa Ayungin Shoal para sa resupply. If the Chinese will be very successful in carrying out this kind of reclamation and then converting this once again to another naval base or something, it will be very difficult for the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard to do the resupply mission. Pinaiigting na ng gobyerno ang pagmamanman sa mga lugar na okupado ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.